Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 14 na ng Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, inalok ni Memory si Seras ng isang mahalagang hiyas bilang gantimpala sa pag-escort sa kanya. Nagulat si Seras at kinilala ito bilang isang batong Azure Dragon, isang bihirang at maalamat na hiyas na nagmumula sa isang Azureid na dragon, isang nilalang na may lakas na antas ng kalamidad. Sa kabila ng napakalaking halaga at pambihirang katangian nito, iginiit ni Memory na ibigay ito bilang gantimpala. Sa kanyang isipan, naalala ni Memory na nakuha niya ang bato mula sa mga biktima sa abandonadong makasaysayang guho na inaakalang sila'y mga mayayaman noong kanilang panahon. Si Seras, na labis na nasorpresa sa halaga ng bato, ay unang tumanggi na tanggapin ito. Pagkaraan, sa labas ng pinto, sinabi ni Seras kay Memory na dapat siyang makabalik mula sa Marquis upang makuha ang mga gantimpala bandang 1:00 ng hapon. Napansin ni Memory na tila abala rin ang Marquis at nais tapusin ang lahat bago magtanghali. Si Seras ay nagpapaalam at nangakong babalik. Plano ni Memory na maghintay sa harap ng tuluyan bandang tanghali. Pagpasok muli, nagdesisyon si Memory na gawing produktibo ang kanyang libreng oras. Kinausap niya ang kanyang slime na alaga, si Piggymaru, tungkol sa paggamit ng mga materyales mula sa Skeleton King upang ipagpatuloy ang eksperimento sa pagpapahusay ng gamot para sa mga alaga. Bagaman inalok niya si Piggymaru na huwag nang ituloy kung natatakot ito, matapang na nag-thumbs up si Piggymaru, nagpapakita ng kahandaan. Sa gitna ng eksperimento, nagsimulang magningning si Piggymaru at nabasag ang isang bintana, nagdulot ng kaguluhan. Tinanong ng receptionist ang tungkol sa ingay, ngunit sinabing aksidente lamang iyon ni Memory habang siya'y natutulog at nag-alok na bayaran ang pagkasira. Nasiyahan si Memory na matagumpay ang eksperimento ayon sa kanyang libro. Umaasang matutupad nito ang kanyang inaasahan. Habang papalapit ang tanghali, lumabas si Memory at napansing hindi pa bumabalik si Seras. Siya'y nag-aalala, alam niyang hindi ugali ni Seras ang maliit ng walang dahilan. Iniisip niya ang kanilang paglalakbay magkasama at nagtitiwalang hindi ito aalis ng walang pasabi. Ginamit niya si Piggymaru upang kumpirmahin ang kanyang iniisip at nagdesisyong magsiyasat pa. Narinig ni Memory ang pag-uusap ng mga estranghero tungkol kay Seras. Binanggit nila na ang kanyang pagkakakilanlan bilang Valkyrie, ang dating pinuno ng banal na mga kabalyero, ay nabunyag sa mansyon ng Marquis. Isang magisyan na kilala sa pagsira ng genjutsu ang nagpakita ng kanyang tunay na mukha, na tumutugma sa larawan ng dating pinuno ng banal na mga kabalyero. Mabilis na kumalat ang mga chismis at ngayon, ang mga mersenaryo kasama ang banal na mga tagapagbantay ay naghahanap na sa kanya. Naniniwalang siya ay tumakas patungo sa madilim na kagubatan. Natutunan ni Memory na ang makapangyarihang Black Dragon Knights, na pinamumunuan ng pinakamalakas na tao sa mundo na si Sivit Gatland, ay kasali rin sa pagtugis na nagpapabigat pa sa sitwasyon. At diyan ang tatapos ang chapter 14 na ng Failure Frame. Ano kaya ang mangyayari ngayon na ang makakalaban nila ay ang binansagang pinakamalakas sa buong mundo at makakaligtas pa ba ng buhay si Seras at kaya ba talunin ni Memory si Sivit Gatland ang taong pinakamalakas? Comment down below kung ano ang opinyon nyo. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para ma-notify ka sa susunod na video.